So hopefully, nakikita na siya. Okay. So we proceed now with technical feasibility. Okay. Under this technical feasibility, so ito yung component niya, production process and flow chart, location and facility need, layout, production capacity, raw materials, waste disposal, tsaka utilities and depreciation expense. Okay. So doon tayo sa una, yung technical feasibility o yung unang-una, production process and flow chart. So dito, tatlo yung laman nito. Okay? Tatlo ang laman ng production process and flow chart. Okay? So una, production schedule. So sa production schedule, ano ang laman nun? Literal na schedule. Okay? Tuwing kailan ang inyong production? Everyday ba? Okay? Everyday ba? Or weekly ba? Or monthly ba? Ayan. Ngayon, kung ito ay halimbawa everyday ang production, okay? Kasi nasa manufacturing, halimbawa lang, kung nasa manufacturing ka, so kung everyday ang production, ilalagay natin doon. Pwede tayong gumawa ng table para mas madaling makita yung schedule. Kasi may mga instances na hindi ka naman kailangang mag-produce ng isang product ahead of time. Ibig sabihin, upon ordering, saka lang siya gagawin. Okay? Kasi may mga ganon. Ngayon, meron din naman na yung product kailangan i-produce in advance. Okay? For example, kunwari yung uh, mga meals, halimbawa. Kunwari, meron kang mga uh, product like tapsilog, mga ganon. So, hindi po pwedeng hindi mo iluto in advance yon. So, kailangan yun nakaluto na. So, yun yung hinihingi nung production schedule. So, halimbawa, yung mga meat, yan. Anong oras niluluto yan? Anong oras kayo nagsisimula ng pagpe-prepare? So, kaya sa table, pwede tayo maglagay table, yung time ng preparation, time ng cooking, tsaka yung schedule kung ilang beses nga tayo nagpo-produce. Okay? So kung halimbawa we start the production ng 5 a.m. tapos matatapos siya ng 9, so yun yung ating production schedule. Tapos every day. So that is from Monday to Saturday or Sunday. So ilalagyan niya lang siya ng ganong klase ng schedule. Okay? Eh sir, paano kung hindi naman po namin kailangan mag-produce in advance? Yan. So kung wala namang kailangan i-produce in advance, like for example, uh, kung copy lang siya, so wala naman talagang ipoproduce in advance noon kasi mixture yun eh, di ba? Minimix lang siya. So walang production na magaganap ng may schedule pa. Okay? So aalisin natin yung part na yon. So magpuproceed tayo doon sa bullet number 2 tsaka bullet number 3. Now I suggest dito sa production process and flowchart, okay? Gawin na lang natin siyang table ulit tapos pagsasamahin na natin siya. Okay? So parang ganito. Yan. So share ko sa inyo yung isang ano nito. Okay. Ayun, yan. So parang ganito. I hope nakikita niyo siya. Yan. So halimbawa itong first column, yung pinaka-step, pangalawa yung description. Yan. Para sa isang ano lang, sa isang presentation lang nandun na yung dalawa. So halimbawa, step 1, prepare all the ingredients. Yan. So sa step 1 'yon. So dito sa description, i-describe natin kung ano ginawa mo sa step 1. So sabi dito, prepare all the ingredients. So dito, isa-isa natin, i-itemize natin kung ano-ano yung mga ingredients na dapat pong i-prepare. Okay? So, from
from dry to wet ingredients na dapat mong i-ready, dito na. Okay? Sir, ano po ba yung mga pwedeng gawin sa preparation ng ingredients? Halimbawa, meron kasing mga ingredients na kailangang sukatin. Di ba? Preparation ng mga scoops, mga tablespoons, mga ganon-ganon. So, i-ready mo na lahat yon. Ganon siya. Okay? Pangalawa, so example lang to mixture na yung ingredients. I-mix na yung mga ingredients. So, kung i-mix na yung ingredients, ganun din, isa-isahin natin. Ano-ano yung mga ingredients na pagsasama-samahin at ano yung tamang pagkakasunod-sunod. Example, balik tayo sa example. Halimbawa, yung milk tea. Di ba? Yung mga ganun. Siyempre may preparations din yun, di ba? Pine-prepare mo na lahat ng mga dry and wet ingredients. Di ba? Yung mga powder, sinisigurado natin na kompleto yung laman, di ba? Tapos yung mga milk, yung sugar, di ba? May sugar kasi yan di ba? Ayun. So naka-ready na yan. Pangalawa, mixture na. So in the process of mixing it, syempre may tamang pagkakasunod-sunod. Ano unang ilalagay doon sa blender? Yellow. Tapos susunod ano? Susunod ano? Susunod ano? So kung meron pang step number 3, ilagay natin dito step number 3. So ano yun? Siyempre meron pa yung di ba? Meron pa yung susunod pagkatapos mo i-mix. Di ba? Meron yan. Yung pinaka paglalagay na nung mixture doon sa pinaka-container. Di ba? Yung, ah, yung, ah, yung pinaka-baso. Di ba? Yun. So ilalagay na siya and so on and so forth. So pwedeng ganito lang gawin natin, gagawin nyo para nang sa ganun, hindi na magdoble-doble. So ito na lang. So kahit hindi na tayo gumawa ng pinaka flowchart, okay na rin. Kasi makikita naman na dito sa step. Tapos nandito na sa kabila yung description. Okay? Okay. So yan na yung production process and flowchart. So pangalawa, location and facility needs. Yan. So ano-ano nga daw ba yon? Diba? Siyempre, dito ilalagay muna natin yung address ng location. Saan ba siya? Okay? Saan siya? Ano yung address? Samahan mo na rin ng picture ng vicinity map at saka yung location mismo. So di ba sabi natin kailangan bakante siya So, picturean nyo na siya. Para kung sakali man na dumating yung time na, ay sir, during the defense, halimbawa, hindi na siya available. Sir, nung nakita namin yan, kasi available pa yan. So, okay lang, may proof tayo ng ganun. So, sa location facilities, una, kailangan natin ng vicinity map. Pangalawa, yung picture ng proposed location. Then, dun sa may bullet 1, yung describe and justify the proposed location, state the address of the location. Kaya sabi, justify. So, paano natin siya i-justify? Una, sir, kaya namin napili yung lugar na yan kasi merong access sa market. Nandun kasi yung target market namin Tapos malapit sa bilihan lang ng mga raw materials. Pangatlo, sir, meron siyang 24/7 transportation. So anytime, pwede kaming mapuntahan, di ba, ng mga potential customer namin. Yun. And higit sa lahat, sir, yung pong labor na makukuha namin dito, yung aming mga magiging empleyado, ay taga rito na lang din. So, ganito. Sir, kailangan ba namin ilagay lahat yan? Not necessarily. Not necessarily. Ang gusto lang naman natin ano dito is may justify natin kung bakit natin napili itong lugar na ito. Sir, pwede ba namin hindi na ilagay yung letter B sa letter C? Pwede naman. Ang hinihingi lang kasi is that, bakit kayo nag-decide sa lugar na yan? Ano ang dahilan? Kaya ang kailangan lang naman natin, i-justify lang natin kung bakit ito yung pinaka-suitable na place para sa iyong negosyo. Okay? Hopefully, maliwanag tayo doon Ayan. So, dito, kasama sa location and facility need, syempre, kung
gina-justify mo na, 'di ba? Gina-justify mo na yung lugar na to, no? Isama mo na yung sa description yung size. Yung size ng lugar. Siyempre may size yan eh. Kung isang facilities na yan, ilang square meters ba yan? Oh, 'di ba? Yun. So isasama natin diyan. Yung type of production facilities not necessarily kailangan ilagay kasi most of the business nyo naman ay hindi engaged sa production. Yan. So okay lang. Then, ano daw yung kasama pa dito sa location and facility needs? Sabi, determine and list all the needed facilities for the proposed business. In case na meron na tayong production kasi, kailangan tayo ng iba pang mga facilities na kailangan. Now, kung in case naman na wala kasi simpleng production lang yung gagawin natin at ito nga ay mga mostly mixtures of dry ingredients lang and some wet ingredients, so hindi na natin kailangan pang ng iba pang mga facilities like production facilities talaga literal, so hindi na rin kailangan. Okay? Pero, pero, yung letter F at yung letter E at yung letter D, obligado niyong ilagay, yung DEF. Maaring yung facilities na pinag-uusapan ay magre-renta. So, yun yung kasama. Magkano ang rent? Doon. So, dinescribe mo na yung size, Dinescribe mo yung size. O ngayon, isama sa description, magkano ang renta? Magkano ang renta? Tapos, may babaguhin pa ba doon sa nirerentahan mo? Magkakaroon pa ba ng improvement? Magkakaroon pa ba ng babaguhin? Kung meron, kailangan natin gumawa nun. Kailangan natin gumawa ng bill of materials. Search nyo na lang. Si bill of materials, guys, laman lang naman ito ano yung mga gagastusin. Okay? Magkano ano yung mga gagastusin? Halimbawa, i-repaint nyo siya. Yan, i-repaint nyo siya para mag-fit doon sa motif ng inyong business. So, yun. So, how much would it cost? On. Tapos, kung meron kailangang mga repair, yun din, magkano. So kaya yun yung yung estimate the cost of building or improvements. Okay? Tapos yung letter F na equipment. Yan. So what are those equipments, furnitures, and fixtures na kailangan ng business mo? Pag sinabing equipment, okay, pwedeng ito ay yung para sa operation o kaya naman ay para dun sa pinaka-opisina. So, you have to list down all of those equipment. Gawin na lang din natin table form, di ba? Yung name o yung klase ng equipment or furniture, tapos samahan natin ng picture. O, samahan na natin ng picture. Marami naman kay Google niyan. Samahan ng picture, tapos i-attach na rin yung cost. Kasi kailangan nyo rin naman yung cost niya pagdating sa financial statement. So, isasama na natin yung cost. Okay? Magkano ba yung ganyan? Halimbawa, no? Halimbawa, blender, halimbawa. O, anong klaseng blender? Meron kasi mga blender na mura. Pambahay lang yon, hindi yun pang tindahan. So meron talaga tayong mga nabibiling heavy duty blender na talagang mga pang tindahan. Kung coffee yan naman, kung coffee shop naman, coffee maker. Siyempre, meron din mga pambahay, meron din mga pang negosyo talaga. So siyempre kukunin niyo yung pang negosyo. Okay? Yan. Huwag niyong tipidin kasi pinapakita natin dito kung ano yung normal talaga na dapat natin bilhin. So yan ang para sa number 2, locations and facility needs. Okay, lahat i-table form nyo na lang para mas madaling tingnan. Okay, may mga bagay na hindi naman kailangan i-describe, so i-table form nyo na lang siya. Pangatlo, layout. Layout and floor plan. So dito, yung store layout, kung meron tayong physical store,
yung pinaka-layout nun. Okay? So parang ano yan eh, parang yung nakikita nyo yun sa mga bahay, di ba? May mga sukat-sukat pa yan. Yun yun. So, um, kung kayo ay may physical store, paano yung hati? So, gagawa niyo siya. Pwedeng AutoCAD, pwede rin namang manual kung talagang walang marunong mag-AutoCAD or kung anumang app ang pwedeng gamitin. So, yan ang production layout or store layout. Kung magkahiwala yung production tsaka yung store, so kailangan yung gumawa ng dalawa. Yung store perspective, perspective siya na literal. Ano magiging itsura niya sa labas? Yan. Yung iba, ginagawa nila dyan, 3D na lang eh. No? Meron yatang application sa pwedeng magamit. Yan. Pangapat, production capacity. Yung supply na ginawa, na itinuro ko sa inyo, yung paggawa ng supply, most likely, nakabase kasi yun dito sa ating production capacity. Kasi tinatanong dito ilan ang kaya natin? Okay? Kung natatandaan nyo, doon sa supply, ang ginawa ko example doon, yung seating capacity. So yun ang maximum production capacity mo. Kaya lang, sabi ko nga, we are not going to operate in full. Okay? So halimbawa, sa production capacity mo, ang maximum mo ay ganito. Kasi pinagpalagay mo na walang pahingahan. Tuloy-tuloy ang trabaho. So kaya natin ng ganito maximize yung ating resources. Pero sabi ko nga, hindi nangangahulugan na pagdating sa supply, lahat 'yon gagawin mo. Okay? So even though halimbawa ganito, halimbawa sa isang batch kaya namin gumawa ng 300 pero hindi namin gagawin 'yon. Hindi namin gagawin yun kasi masyadong marami. So, ang gagawin lang namin, kung ang maximum namin ay 300, 50% lang halimbawa. So, 150 lang per batch. Tapos, kung ano man yung mapagdesisyonan mo dito sa iyong production capacity, pwedeng yun na rin yung gamitin mo para mag-compute naman ng sales. Kasi yun yung magiging pinaka-supply mo eh. Okay? Para makuha yung sales, supply times price. Ganon. Okay, so I hope na nagkakaintindihan tayo. So yung production flow chart dito sa production capacity, hindi na kailangan kasi nagawa na natin dun sa item number 1. Okay? Next is the raw materials. Dito, ilalagay natin ano-ano yung mga raw materials. Kung natatandaan nyo, sabi ko sa inyo noon, ano yung mga materials na gagamitin natin good for 1 month. Kasi good for 1 month. Para yung weekly mo hindi maapektuhan. Kasi di ba kung minsan may mga materials na hindi naman ganun kadaling nabibili. So may kung minsan it takes time para magkaroon siya. So yun yung gagawin natin pagdating sa raw materials. Okay? Magsiset na tayo. Ano-ano yung mga raw materials na kailangan natin, good for 1 month. I-itemize natin yun. Magsiset din tayo ng price para doon. Pero hindi na kailangan lagyan ng picture. Ayan, hindi na kailangan. Unless gusto nyo. Okay? Unless gusto nyo. Pero hindi naman required. Pero unless gusto nyo siyang lagyan ng pictures, kahit small pictures lang, okay lang yan. Good lang yan. Okay? So, ayan. So, yun na lang. Okay na yun. Kahit hindi natin ilagay yung current trends, okay lang yun. Kasi at least meron tayong data for raw materials. And what are those? Okay? Ngayon, pwede natin isama dito sa raw materials, since nakalagay na naka-itemize na, saan kaya yung ating magiging source? Saan kaya tayo bibili nitong mga raw materials na to? Halimbawa, yung mga dry ingredients, saan natin kukunin to? So maghahanap talaga tayo ng mga potential suppliers dito nung kailangan natin. Okay? Kung medyo marami tayong suppliers sa pagkukuhanan, i-itemize ko na lang. Okay? Next is waste disposal. Sa waste disposal, literal, may policy na tayo dito, di ba? Ang gagawin na lang natin ngayon, procedure na lang.
sa waste disposal. Ito, meron na tayo dito, waste disposal o waste management policy. O, ito na yan. Di ba? Sa waste policy, doon yon. Waste disposal, yung process dito yon. Paano natin i-dispose yung ating mga waste? Una, we place the waste sa ganitong container, sa plastic container na ganito-ganito ganyan. Then every morning, yan, every MWF morning, inilalabas yung basura kasi yung mga garbage collector, kukunin na yung basura. And then ano susunod na ginagawa? Nagsasanitize ba? Ayan. Sasama niya yan. Kasi talagang literal na procedure na ito. Okay? Number 7, utilities and depreciation expense. So ito talaga totally naka-table form to. So what are those utilities? Siyempre andyan ang power, water, internet, ano pa ba? Yun lang yata, internet, electricity, water. So ito yung mga utilities mo. So i-estimate natin ngayon magkano yung expenses mo for those utilities. Halimbawa, electricity. Magkano kaya yung assume mo na magiging bill mo sa kuryente sa loob ng isang buwan? O, yun ang ilalagay natin. So, i-column na lang din natin yan. T-table na lang din natin yan. Diba? Unang column, types of utilities. Halimbawa, ganito ha. Okay? Okay, oy, ayaw magpakita. Okay. Halimbawa, ito, no? Halimbawa, maglalagay ako dito ng panibagong table, ha? Para dun sa utility. Ayan, halimbawa, mag-insert tayo ulit. Ayan. So, pwedeng ganitong table na. Okay? Kasi may monthly eh. Ayan. So, halimbawa, ito yung utilities. Ayan. Monthly. At saka, ay, monthly. Ayan. Tapos, annual. Ayan. So, halimbawa to power or electricity. Kung magkano monthly natin, halimbawa 2.5. O, annual, magkano? O, di ba? So, 25, 5, hindi. 26. Yan. Yan. 26,000 per month. Sorry, 26,000 annually. So, ganun siya. Okay? Water. Yan. Sir, water namin, mura lang. 1,000 lang po. O, sige. So, sa isang buwan, sa isang taon, 12,000. And so on and so forth. Okay? Kasunod nun, yung depreciation. Yan. So, sa depreciation, pwede rin tayong gumamit ng table na para madali. Yan. So, kung straight line method na gagamitin natin, wala nang salvage value, diretso na. So, ito yung item. Yan. Oh, sorry. Pwede natin palang iba-ibahin yung yung estimated useful life. Okay? Halimbawa, ito, item, useful life, tapos depreciation. Yan. Depreciation. Annual yan. Okay? So, halimbawa, computer. Yan. Tapos, ang useful life niya, 5 years. Diba? Ay, sorry. Kailangan pa pala natin siyang lagyan ng cost. Yan, sorry. So, ito yung kanyang cost. So, halimbawa, yung computer is worth 30,000. Ang useful life niya is 5 years. So, 30,000 divided by 5 years. So, magkano yun? 6,000. Diba? Tama ba? 6,000. Ayan. So, ibig sabihin,
annually, may nababawas sa value niya ng 6,000. Tapos, may total yan, syempre. Ayan. So, naka-total din yan. So, yung total, yun na yung nilalagay, yung nagre-reflect sa financial statement. By the way, ito, may total din yan. Kasi sila yung nag-a-appear sa financial statement. Yan. Yung total nila. Okay? Okay. So, yan guys, ang mga laman nila. Okay? So, dito nilagay lang tayo, utilities expense for 3 months. Yung hinahanda natin. Pero tayo, monthly na lang tayo. Kasi, gagawin naman natin yung kanyang annual. Ayun. So, I hope na nagkaintindihan tayo. Ayan. So, hopefully, makatulong sa inyo rin yan. Kasi, yan din yung diniscuss ko noon nung nag-face-to-face eh. Ayan. So, okay. See you guys. So, pag may tanong, PM lang ulit. Pero baka by next week, meron tayong klase. Okay? See you guys. Okay, bye-bye.